Mahal na opisyal, narito po si Lord Tran para bumisita. Ay, ganoon ba? Papasukin mo siya agad. Opo. Pagbati, Lord Tran. Lord Vu, mukhang marami kang libreng oras ngayon, ah. Naman, kailangan din nating mag-relax at magpahinga paminsan-minsan. Naparito ka ngayon. Siguro ay may gusto ka na namang ituro sa akin, no? Wala naman. Kahapon lang kasi ay binigyan ako ng kamahalan. Ng isang mamahaling hiyas bilang gantimpala. Oh, bakit ka naman ginantimpalaan? Aba, dahil lang naman ginawa ko ng maayos ang aking tungkulin. Napakaganda ng hiyas. Binabati kita. Kapag ako ang gumawa, siguradong perpekto. Dapat nga ay mas mataas na ranggo pa ang nakuha ko. Masyadong ordinaryo ang pagiging mahistrado lang ng distrito. May utos mula sa imperyo. Vuchong, tanggapin ang utos. Nag-utos ang kamahalan. Isinasaalang-alang na si Mahistrado ng Distrito Vu mula ng manungkulan. Ay marami nang nagawang kabutihan sa rehiyon. Ngayon, iginagawad ko kay Mahistrado ng Distrito Vu ang 3 mamahaling hiyas bilang gantimpala. Upang palakasin ang kanyang loob. Maraming salamat, kamahalan. Lord Vu, binabati kita. Oh, salamat po. Mahal na sugo. Halikayo at pumasok sa loob para sa ilang baso ng pagdiriwang. Ay, huwag na. Sa susunod na lang. Mayroon pa akong kailangang asikasuhin ngayon kaya kailangan ko nang umalis. Paalam. Kung ganoon ay hindi ko na kayo abalahin pa, mahal na opisyal. Hayaan niyong ihatid ko kayo sa labas. Isa lang din naman siyang mahistrado ng distrito tulad ko, ano bang mas magaling sa kanya? Pero ginantimpalaan pa siya ng 3 hiyas, nakakainis. Hoy, anong problema at bakit ka tulala dyan? Kailangan mong manatili dito ngayon para magdiwang kasama ko. Halika na. Sige na, sige na. Oh, inom. Ngayon ay ginantimpalaan ako ng kamahalan. Napakasaya ko. Naku, lasing ka na, magpahinga na tayo. Ha? Anong nakakatuwa roon? Ano bang talento niya para mas malaki pa ang gantimpala sa kanya kaysa sa akin? Naku, naparami yata ang inom ko kagabi. Diyos ko! Nasaan na ang opisyal na selyo ko? Ang opisyal na selyo ko? Diyos ko po, nawawala ang opisyal na selyong ibinigay sa akin ng kamahalan. Ang pagkawala nito ay parang pagkawala na rin ng buhay ko. Hindi naman iyon basta-basta maglalaho na parang bula. Sino ang maglalakas loob na nakawin ang opisyal na selyo ko? Mayroon bang nagtatangkang saktan ako? Kahapon, si Tran Van lang ang nandito. Hindi kaya? Tama na, sigurado akong siya nga iyon. Naiinis siya dahil mas malaki ang gantimpalang natanggap ko kaysa sa kanya. Kaya pala kakaiba ang itsura niya kahapon. Pero wala akong ebidensya. Wala akong magagawa sa kanya. Ang pagkawala ng selyo ng opisyal ay hindi maliit na kasalanan. Kailangan ko munang ilihim ang bagay na ito. Anong gagawin ko ngayon? Hay nako. Opo. Yene, sa mga oras na ito, siguradong nagkakasakit na sa pag-aalala si Vuchong. Malapit na siyang matanggal sa pwesto. Ginoo, may sulat po mula kay Ginoong Vu. Siguradong may hihilingin na namang pabor ito sa akin. Ha? Nag-organisa ng isang salusalo para ipagdiwang ang natanggap na hiyas. Hindi ba siya nag-aalala sa nawawalang selyo ng opisyal? Kailangan kong pumunta para tingnan kung ano ang nangyayari. Mga Ginoo, ngayong araw, inanyayahan ko kayong lahat na dumalo sa aking salusalo. Kakatanggap ko lang ng gantimpala mula sa kamahalan. Takbo! Takbo! Ginoo! May malaking sunog sa kusina, malapit nang kumalat sa bahay. Ano? Aabutin na ng apoy ang bahay. Diyos ko! Diyos ko, umaabot na ang apoy sa bahay. Bilis, takbo na tayo. Ang selyo ng opisyal ay isang napakahalagang bagay. Hawakan mo muna ito para sa akin. Kukunin ko ulit ito bukas. Kailangan kong apulahin ang apoy. Mga Ginoo! Sumunod kayo sa akin, dumaan tayo sa tabong lagusan. Sige, sige, tara na. Bilis, kumuha kayo ng tubig. Magdala pa ng tubig para apulahin ang apoy.
Ginoo, ipinabalik na po ni Ginoong Tran ang selyo ng opisyal. Ay! Sa wakas, nagbalik ka na rin sa akin. Nakakainis. Kahapon, naloko niya ako. Wala akong magawa kundi isauli ang selyo. Napakaraming tao ang nakakita na ibinigay niya sa akin ang kahon ng selyo. Pero walang sinuman ang nakakaalam na walang laman ang kahon. Diyos ko po! Hindi na ako kukuha ng pagsusulit. Ngunit ang alamat tungkol sa iskolar na pinalo ng kanyang ama ay patuloy na naipapasa hanggang sa ngayon. Ang pelikula ay hango sa alamat ng iskolar na si Nguyen Balan, model. Isang taong nakapasa sa pinakamataas na pagsusulit ng imperyo. At nagsilbi bilang isang opisyal sa ilalim ni Haring Da Hai Tianxi. Ang alamat ng samurai na si Masakado. Japan sa panahon ng Heian. Ha, karapat-dapat ka nga sa iyong pangalan, General Masakado. Matagal ko nang naririnig ang iyong katanyagan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong makaharap ka. Pero ngayon ang magiging araw ng iyong katapusan. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Ako ang magtatakda ng iyong kahihinatnan. Sugod! Sugod! Nakuha na natin ang kuta. Nasakop na natin ang kuta ng kalaban. Aking mga sundalo. Naglilingkod tayo sa emperador. Sumasabak tayo sa digmaan upang palawakin ang teritoryo. Ang ating hukbo ay lumalaban sa lahat ng dako. Kailanman ay hindi pa tayo natalo sa anumang laban. Lahat ng ito ay dahil sa katapangan ng mga sundalong naririto. Ako, si Masakado, ay pinupuri ang matatapang na sundalo. Ang mga sundalong nagbuwis ng buhay, ang mga sundalong hindi inalintana ang hirap. Na nag-alay ng dugot pawis upang makasama kong tumayo rito at tamasahin ang tagumpay na ito. At nakamit natin ang ganap na tagumpay. Nasakop natin ang pinakamalaking kuta sa kanluran. Pagbalik natin sa kabisera. Bibigyan ng espesyal na gantimpala ng emperador ang aking mga general. Kaya naman sa araw na ito, pinahihintulutan ko kayong magdaos ng isang piging para magdiwang. Tagumpay! Si General Masakado ay mahusay at puno ng karunungan. Walang sinumang kaaway ang makakatapat sa kanya. Mabuhay ang General! Mabuhay ang Emperador! Mabuhay! 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 General Masakado. May kagyat na balita mula sa kabisera. Ang inyong ama. Ang pinuno ng angkan ng Taira ay pumanaw na. Naku po! Matagal na bang dumating ang balita? Dahil po sa tindi ng labanan ng dalawang hukbo, hindi po nakapasok sa gitna ng labanan ang mensahero. Ang inyong ama, General, ay pumanaw na po 3 araw na ang nakalipas. Iparating ang aking utos. Ang aking pangalawang general na si Akay. Ang papalit sa akin para pamunuan ang hukbo at manatili rito para bantayan ang kuta. Ang natitirang maliit na pangkat ng mga sundalo sumunod agad sa akin. Babalik tayo sa kabisera. Masusunod, General. Ama. Patawarin niyo po ako. Hindi po ako nakauwi sa tamang oras para masilayan kayo sa huling pagkakataon. Isa po akong suwail na anak. Ama ko. Anak ko. Ang iyong ama ay payapang pumanaw dahil ang ating angkan ng Taira ay mayroon ng karapat-dapat na tagapagmana. Isang magaling na general. At tanyag na tulad mo. Kaya huwag ka ng labis na magdalamhati. Kailangan mong ayusin ang burol ng maayos. Tama ang iyong ina, mahal. Ikaw na ngayon ang haligi ng pamilya. Mabuti na lang at nakabalik kang ligtas. Marami pang bisita sa labas. Pakiusap, mahal, itago mo muna ang iyong kalungkutan. Alam ko na ang aking responsibilidad. Yumi, pakibantayan mo ang kalusugan ni ina para sa akin. Opo, mahal. Naku, kuya, bakit mo naman kami iniwan? Nawalan ng pinuno ang angkan ng Taira. Sino na lang ang aasahan namin ngayong kami nangangapa, kuya? Napakabigla ng iyong pagkawala. Wala nang sasakit pa rito. Ha, nakakainis. Nakakapagod talagang umarte. Ilang araw na akong nakaluhod. Namamaga na nga ang mga tuhod ko. Kahit lumuhod pa ako ng 100 taon para makuha ang gabundok na yaman na yon. Payag ako. Nakausap mo na ba ang biyenan ni Masakado? Ang ama ni Yumi?
Siya ang punong ministro sa korte. Kabilang siya sa paksyon na kalaban ni Masakado. Ngayong palaki ng palaki ang impluwensya ni Masakado. Gustong-gusto niyang makipag-alyansa sa atin. Para pabagsakin si Masakado. Dumating na ang pagkakataon. Kailangan nating planuhin ito ng malinis. Wala na ang kuya ko. Hindi natin pwedeng hayaan na mapunta ang napakalaking yaman na yon sa aking hipag at sa batang si Masakado. Dapat mapasa atin yon. Tio Hiro, Tio Oxy, bakit po kayo nandito sa labas? Haha, lumabas lang kami sandali para magpahangin, pamangkin. Sobrang bigat at nakakasulasok ng usok ng insenso doon nitong mga nakaraang araw. Tama ka. Opo, madalas po akong pumunta sa larangan ng digmaan. Sa hinaharap, ipinagkakatiwala ko na po sa inyong dalawa ang mga gawain dito sa bahay. Tungkulin natin yan. Huwag ka nang masyadong maging formal, Masakado. Sino ka? Dahil sa pagpasok mo sa palasyong ito, mamamatay ka. Natatakot ako na ang mamamatay ngayon ay ikaw. Ako ang kinatatakutang samurai. Itong bilis at liksi ng aking kilos, nakikilala mo ba? Tulong. Tulungan niyo ko. Mahal na emperador, nanaginip po ba kayo ng masama? May gustong pumatay sa akin para agawin ang aking trono. Siguro'y napagod lang kayo sa maghapong pagtatrabaho kaya kayo nanaginip. Ayos lang po yan. Nandito lang ako sa tabi ninyo kaya magpahinga na po kayo ng mahimbing. Hindi ito makakaapekto sa inyong kalusugan. Nakabalik na ba si General Masakado? Nakarating na sa akin ang balita ng iyong pagkapanalo. Tunay ngang hindi mo ako binigo. Bibigyan ko ng malaking gantimpala si Masakado. Lubos pong nagpapasalamat ang inyong general at mga sundalo. At pinasasalamatan po namin ang kabutihang loob ng mahal na emperador. Patawarin niyo po sana ako. Ilang araw na po akong nakabalik. Ngunit pumanaw na po ang aking ama. Kaya kinailangan ko pong manatili sa bahay para asikasuhin ang kanyang burol. Ngayon lang po ako nakahingi ng pahintulot na humarap sa mahal na emperador. Narinig ko na ang nangyari sa pamilya niyo. Naranasan ng general ang isang matinding kalungkutan. Hindi kita masisisi. Maraming salamat po, mahal na emperador, sa pag-unawa sa aking pinagdadaanan. Sige na, kung wala nang ibang bagay ngayong araw. Maaari na kayong lahat na umalis. Mukhang pagod ang mahal na emperador ngayong araw. Siguro ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya naman maaga siyang bumalik sa palasyo. Ngayong si General Masakado ay bumalik, ang mahal na emperador ay hindi man lang naghanda ng piging tulad ng dati. Samantalang isa itong napakalaking laban. Nakapagtataka. Pero baka dahil nagluluksa si General Masakado. Kamahalan, narito po ang punong ministro at nais kayong makausap. Papasukin siya. Opo, kamahalan. May mahalaga po akong iulat sa inyo. Ano yon? Bakit hindi mo sinabi kanina sa bulwagan? Lihim po ang usaping ito. Hindi ko po ito masasabi sa gitna ng bulwagan na maraming tao. Impossible. Totoo ba yan? Kailangan mong imbestigahan agad ang kasong ito para sa akin. Opo. Masusunod po. Sandali. Dapat gawin ang lahat ng palihim. Gusto kong malantad ang katotohanan. Iwasan mong magkaroon ng anumang tsismis o masamang isipin tungkol sa akin, maliwanag. Opo, naiintindihan ko po. Yumi, anak, nagawa mo na ba ang pinag-uutos ko? Huwag kang magkakamali. Opo, ama, nagawa ko na po. Pero pakiusap, ama, huwag ninyong saktan ang asawa ko. Ang ginawa mo ngayon ay pagtataksil sa kanya. Pagtataksil sa iyong ama at sa ating angkan. Bitiw. Isa kang babae at dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Dapat kang maglingkod sa kapakanan ng ating angkan. Ang pagpapakasal mo kay Masakado ay kagustuhan ko rin. Ngayon na ang panahon para pabagsakin siya. Kung hindi, mamamatay ang buong angkan natin sa kamay niya. Magpakatatag ka. Huwag kang maging mahina. Opo, ama. At para sa inyong dalawa, kung susunod kayo sa mga utos ko, matutupad ang ating napagkasunduan. Naiintindihan po namin, mahal na punong ministro. Sige, bukas ng gabi, isasagawa na natin ang plano.
Halughugin ang buong lugar na ito. Huwag palampasin ang kahit isang sulok, gaano man kaliit. Sundin ang utos. Ako sa direksyong ito. Kayo naman, doon kayo sa kabilang direksyon. Ang lakas ng loob ninyo. Alam niyo ba na ito ang tirahan ni General Masakado? Sino ang nagbigay ng pahintulot sa inyo na pumasok dito? Ipagpaumanhin po, General Masakado. Inutusan po kami ng emperador na halughugin ang lugar na ito. Dahil may ulat po na may isang taksil na nagtatago rito. Kasinungalingan. Gusto mo bang tapusin ko ang buhay mo gamit ang espadang ito? Paanong magkakanlong ng taksil ang aking angkan? Patawarin po ninyo ako, General. Sumusunod lang po ako sa utos. Sige, hahayaan ko kayong maghanap. Kung hindi ninyo mahanap ang taksil na yan, mamamatay kayong lahat. Dahil sa paglapastangan sa aking karangalan. General. Sa opisina ni General Masakado, may isang sulat na galing sa pinuno ng ating mga kalaban. Dali, ipakita mo sa akin. Kasinungalingan. Paanong mapupunta sa kamay ko ang sulat na yan? Malinaw na ang lahat. General Masakado. Ang sulat mula sa kalaban ay naglalaman ng mapa ng mga tropa natin. Ikaw at ang pinuno ng kabilang panig. Ilang sulat na ba ang naipadala nyo sa isa't isa? Kalokohan. May kung sinong naglagay niyan sa opisina ko para ipahamak ako. Kung gagamitin mo iyan bilang ebidensya na ako'y taksil sa emperador, hinding-hindi mo ako mapapatawan ng kasalanan. General, kaawaan niyo po ako. Narinig ko po na si Masakado, ang pamangkin ko, ay nagpaplanong magpadala ng ninja para paslangin ang emperador. Siya ang pasimuno ng lahat, wala po akong kinalaman dito. Totoo po, ang mga sundalo ni Masakado ay nagsasanay araw at gabi para makipagsanib puwersa sa mga kalaban. Naghahanda silang salakayin ang kabisera. Araw-araw silang nagpaplano sa loob ng kanyang tahanan. Kaya alam po namin ang lahat. Masakado, itatanggi mo pa ba? Ang sarili mong mga tiyuhin ang nagbunyag ng iyong kataksilan. Tio Hiro. Tio Yoshi. Paano ninyo nagawang mag-imbento ng ganitong kasinungalingan laban sa akin? Kamatayan ang parusa dito, alam nyo ba yon? Hindi ko hahayaang masira ang buong angkan natin. Dahil lang sayo. Patawarin mo na sana ang iyong tiyuhin. Hindi. Nagsisinungaling sila. Pinagbibintangan lang ako. Hindi ko ginawa ang mga bagay na ito. Daliin niyo si Masakado. Hahayaan nating ang emperador ang magpasya sa lahat. Kapag dinakip niyo ako, at narinig ng mga sundalo ko sa hangganan ang balitang ito, susugod sila rito nang hindi na inaalam kung ano ang tama o mali. Sa oras na yon, magiging mahirap nang kontrolin ang sitwasyon. Ang lakas ng loob mong pagbantaan maging ang emperador. Diyos ko, ano bang nangyayari rito? Pinagtaksilan ba ako ng sarili kong pamilya? Ano ba ang nagawa kong mali? Dalhin niyo ang taong yan. Ang parusa sa iyong kasalanan ay kamatayan. Hindi. Bitiwan niyo ako. Tiyak na iimbestigahan ito ng emperador at malalaman niyang wala akong kasalanan. Buong buhay ko, naglingkod ako sa emperador. Para sa ating bansa, hindi ako nararapat na tratuhin ng ganito. Diyos ko po. Akay, mga general ko, bakit kayo bumalik dito? Nabalitaan po namin ang nangyari kaya labis kaming nag-alala para sa inyo. Hindi po namin alam kung ligtas pa kayo o hindi. Kaya't nagmadali kaming bumalik sa kabisera. At nalaman naming nakakulong pala kayo sa piitan. General, labis po ang dinanas ninyong hirap. Halina't umalis na tayo. Hindi ako maaaring umalis ng ganito. Kung tatakas ako, para ko na ring inamin na si General Masakado ay isang taksil sa emperador. Umalis na kayo. Kung hindi, madadamay din kayo sa salang pagtataksil. At mawawala ang inyong mga buhay at ang kinabukasan nyo. Hindi po kami natatakot. Tapat po kami sa inyo. Kahit pa para sa inyo ay kailanganin naming kalabanin ang emperador. Handa po kami. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Para saan ba ang ating pagsabak sa digmaan? Hindi ba't para sa kapayapaan ng mga mamamayan at ng ating bansa? Kung sarili ko lang ang isipin ko,
Magkakaroon ng malaking digmaan at pagdanak ng dugo. Paano ko matitiis na makita ang aking mga general na napapahamak? Pero, Akay at mga general, pakinggan nyo ang utos ko. Umalis na kayo rito at bumalik agad sa hangganan. Ang kaso ko ay tiyak na lilinawin ng emperador at mapapatunayang wala akong sala. Opo, susunod po kami sa inyong utos. Ipagpaumanhin nyo, mahal na emperador. Ang ebidensya ng pagtataksil ni Masakado ay malinaw na po. Bukod pa riyan, ang kapangyarihan ni Masakado ay mabilis na lumalaki na parang bagyo. Sa labas ng hangganan, ang mga sundalo ni Masakado ay naghihintay lang ng tiyempo para salakayin ang kabisera. Maging sa mga karaniwang tao, nagsimula ng kumalat ang mga sabi-sabi na nagpapakabanal kay Masakado. Tulad na lang ng pagiging isang Diyos ang ahas daw ng ina ni Masakado, na tumulong sa kanya para magkaroon ng katawang hindi tinatablan, maliban sa tuktok ng kanyang ulo. O kaya naman ay ang mga kawan ng paru-parong dumagsa sa kalangitan para bigyan ng babala si Masakado tungkol sa pag-atake ng hukbo ng mga kaaway. Naging napakalakas ng kapangyarihan ni Masakado. Kaya naman nagbulong-bulungan ang mga tao. Nabalak daw ni Masakado na ideklara ang sarili bilang bagong emperador. Isang kahibangan. Isang suwail na nangangahas na ikumpara ang sarili sa akin. Kahit gaano pa siya kahusay na general, hindi siya maaaring hayaan. Punong ministro, pakinggan mo ang aking utos. Masusunod, kamahalan. Pugutan agad ng ulo si Masakado. Kasabay nito, magpadala ng hukbo ng kaharian para tambangan at patayin ang lahat ng mga kakampi ni Masakado. Ipahayag ang aking utos sa lahat ng mamamayan. Sinumang maglakas loob na pag-usapan si Masakado ay papatawan ng kamatayan ng walang awa. Ang lahat ng mga sundalo, sinumang magtangkang pumanig kay Masakado, ay agad na bibitayin sa harap ng lahat bilang babala. Masusunod, kamahalan. Ako, isang general na nakipaglaban sa buong bansa. Pero hindi ako mamamatay sa larangan ng digmaan. Sa halip, sa kamay ng isang oportunistang traidor. Totoo ngang nagkamali ako ng pinunong pinaglingkuran. Ngunit sa buong buhay ko, tapat akong naglingkod sa bayan at sa mga mamamayan. Kung tunay na malinis ang aking puso, hinding-hindi matatahimik kailanman ang aking kaluluwa. Naku po, ang kaluluwa ni General Masakado. Nakita ko siyang pag-alagala kanina. Noong isang araw, nakita ko rin siya. Nagbalik si Masakado para maghiganti sa mga taong nagkasala sa kanya. Tama ka, namatay si General Masakado ng walang kasalanan. Mula nang pugutan ng ulo si Masakado, nagsimulang lumitaw ang mga kababalaghan sa kabisera. Pagkalipas ng ilang buwan, sunod-sunod na mga baha at sunog ang tumama sa palasyo ng imperyo. Upang mapayapa ang kaluluwa ni Masakado, kinailangang mag-utos ng emperador na magsagawa ng isang ritual ng paglilinis at simulan siyang sambahin ayon sa ritual para sa isang Diyos. Mula noong taong 1984, ang alamat ng multong may hiwa ang bibig. Naku po, ginulat mo naman ako. Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Binata, maganda ba ako? Madilim na pero nakasuot pa siya ng maskara. Hindi ko naman makita kung ano ang itsura niya. Pero dahil babae siya, dapat ko na lang sigurong sabihing maganda siya. Kahit na medyo kakaiba ang pananamit niya. Sobrang lamig pero napakanipis ng suot niya. Binata, hindi ka ba nagtataka kung ano ang tunay kong mukha? Medyo lang. Maganda ba ako? Naku, baliw ka ba? Lumayo ka. Anong ginagawa mo? Diyos ko, nakakatakot. May isa na namang biktima na hiniwa ang bibig at namatay sa gitna ng daan. Sino kaya ang salarin? Bakit napakalupit niya? Lola, mas mabuti pong huwag na kayong lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. Napakadelikado ng kriminal na yan. Wala siyang pinipili, matanda man o bata, lalaki o babae. Matagal na siyang hinahanap ng mga otoridad pero hindi pa rin mahuli. Hindi naman ako pupunta kahit saan. Nakita ko lang na may mga taong nagkukumpulan kaya sumilip lang ako sandali. Na, yan din ang bilin sa akin.
Nakakatakot talaga. Parang multo raw ang salarin. Bigla na lang siyang sumusulpot at nawawala, kaya paano mo siya mahahanap? Gumawa siya ng isang serye ng magkakatulad na krimen. Talagang walang puso, Lola. Sobrang sama. Bilis, umalis na tayo baka makasalubong pa natin ang mamamatay tao, delikado. Tama ka, sabi nga nila ay parang multo siyang nagpapakita at nawawala. Walang nakakaalam kung kailan siya aatake at walang mahanap na anumang bakas. Ang sabi-sabi, totoong multo raw yon, hindi tao. Talaga? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Saan mo narinig ang kwentong iyan? Narinig ko lang ang usapan ng ilang matatanda sa ating nayon. Pero binaliwala lang iyon ng lahat. Dahil ayaw nilang kumalat pa ng husto ang mga chismis na yon. Naku, totoo kaya yon? Ngayon lang ako nakarinig ng kwento. Na may multong kayang pumatay ng ganoon kalupit. Hindi ka naman siguro gumagawa ng kwento para takutin. Kami, di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Pero hindi ko rin sigurado kung gaano katotoo ang lahat. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo. Naku, pakinggan pa lang, nakakakilabot na. Kung totoong multo yan, sa tingin niyo habang nag-uusap tayo. Naririnig kaya tayo ng multo? Gusto niyo bang marinig? Ikukwento ko sa inyo. Alam ko ang kwentong yan. Ikukwento ko sa inyo. Bigla akong kinilabutan. Saan kaya galing yung matandang babae na bigla na lang sumulpot? Yignan, masyado ka namang nag-iisip. Baka. Napadaan lang siya rito. Lola, ikwento niyo na po sa amin. Matanda na po kayo, kaya siguradong alam na alam niyo na ang kwentong ito. Tama. Iyon ang kaluluwa ng babaeng may punit na bibig. Nagsimula ito sa kwento ng isang babae na nagngangalang Kuchisake Onna. Haay, kung maaari lang. Gusto ko siyang angkinin, kahit mamatay pa ako, masaya na ako. Asawa siya ng isang mapalad na samurai. Sana asawa ko na lang siya, no? Tingnan niyo ang landi ng paglakad niya. Si Chisake Onna ay asawa ng isang marangal na samurai. Taglay niya ang pambihirang ganda. Saan man siya magpunta, nakukuha niya ang mapagnasang tingin ng mga kalalakihan. Pero ang sabi-sabi, hindi rin daw siya basta-basta. Narinig ko na yung marangal niyang asawang samurai. Ay niloko na raw niya. Sa ganda niyang yan, siguradong lolokohin niya talaga ang asawa niya. Na, tingnan mo ang kayabangan at kalandian niya. Normal lang na mangaliwa siya. Kung pwede lang, ako na ang kakaliwain niya. Ang mga babaeng ganyan ay para lang sa panandaliang aliw. Para lang paglaruan. Tama, hindi talaga dapat pinapakasalan. Kung ako ang asawa niyan, papatayin ko ang ganyang klaseng babae nang walang pag-aalinlangan. Oh, saan mo na naman niloko ang asawa mo? Mahal, huwag kang maniwala sa mga chismis ng ibang tao. Tapat ako sa'yo. Tapat sa akin. Hindi ka lang maganda, napakagaling mo ring mambola. Kaya pala lahat ng lalaki, patay na patay sa'yo. Nababaliw na ako sa kahihiyan. Dahil sa kalandian mo. Bakit hindi ka maniwala sa asawa mo? At mas naniniwala ka pa sa mga chismis sa labas. Sumusumpa ako, wala akong ginawang ikakahiya mo. Magandang mukha, ha? Balat na kasing puti ng nyebe, mga labing kasing pula ng dugo, ano? Aaray, nasasaktan mo ako. Marunong ka rin palang masaktan. Sa bawat oras na kinakaliwa mo ang asawa mo. Naawa ka ba para sa kanya? Sumusumpa ako, wala akong ginawa. Magkakaila ka pa rin, ha? CJ. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung gaano ka talaga kaakit-akit. Tingnan natin. Huwag. Huwag po. Tingnan natin kung sa bibig mong may hiwa na ng ganito. Mayroon pa kayang pupuri sa'yo na maganda ka. Matapos siyang mamatay. Ang kaluluwa niya ay naging isang mapaghiganting espiritu. Na may nakakatakot na hiwa sa bibig. At mula noon, nakilala siya sa pangalang Kuchisake Onna. Pero niloko niya ba talaga ang asawa niya? Sino ang makakapaglinis ng pangalan niya? Lahat ng tao, tulad niyong mga bata, ay nagtataka rin tungkol dyan. Walang sinuman ang naniwala sa kanya. Kaya naman,
Ang kanyang mapaghiganting kaluluwa ay patuloy na nagpapagalagala. At nananakit ng kahit sinong kanyang gustuhin. Sa tuwing magpapakita ang kanyang kaluluwa. Tinatakpan niya ng maskara ang kanyang bibig, tama ba? Ang kaluluwa ni Kuchisake Onna ay madalas dalhin ang kanyang kilalang karit para hiwain ang bibig ng kanyang mga biktima. Kapag may nakasalubong siyang kahit sino sa daan, lagi niyang tinatanong, "Maganda ba ako?" Sumagot ka man ng o hindi. Pareho pa ring hahantong sa paghiwa niya sa gilid ng iyong bibig. Mula sa isang tainga hanggang sa kabila. Katulad ng sinapit niya. Diyos ko po. Kung gayon ang mga kaso kamakailan. Siya kaya ang may gawa. Lolo, may paraan po ba para makatakas sa multo niya? Kapag niligaw mo ang sagot mo, o kaya'y hinagisan siya ng pera para makapagpagamot. Saka ka lang makakatakas. Tandaan niyo iyan. Pero ang mga ikinuwento ninyo ay mga sabi-sabi lang na hindi natin alam kung totoo o hindi. Nakita niyo na po ba ang multo niya? Ako ang multong may biyak na bibig. Maganda ba ako? Inay, subukan niyo pong bumangon para kumain ng lugaw, inay. Pagod na pagod ako, anak. Gusto ko lang mahiga at matulog. Wala akong ganang kumain. Mula pa po kaninang umaga ay wala pa kayong kinakain. Kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo ulit. Alam ko ang sakit ko, anak. Kahit kumain pa ako, wala na ring epekto. Siguro, malapit na akong mawala. Inay naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gusto ko munang magpahinga. Iwan mo na lang dyan ang lugaw, anak. Kakain ako mamaya. May, lumapit ka. May sasabihin ang tatay. Mukhang lumalala ang sakit ng nanay mo. Natatakot ako na baka hindi na niya kayanin. Mamamatay po ba si inay? Itay, ayoko pong mangyari yon. Itay, bakit hindi po tayo humanap ng ibang manggagamot? Nakapagpatawag na tayo ng napakaraming manggagamot para gamutin ang nanay mo, di ba? Ang sakit niya ay wala ng lunas. Walang sinumang manggagamot ang makapagpapagaling sa kanya, anak. Inay. Siguro, dapat na nating simulan ang pag-aasikaso sa burol niya. Kuya ba? Ay, si Liu pala. Ikaw pala. Nabalitaan kong lumala raw ang sakit ni ate ba. Kaya nagmadali akong pumunta rito para kumustahin siya. Nanghihina na siya ng husto. Siguro ilang araw na lang o baka hindi na umabot ng kalahating buwan, mawawala na siya. Bakit hindi kayo mag-ama mag-ayos ng isang araw para umakyat sa bundok ng Chuachan? At dumalaw sa dambana ng prinsesa. Sino nang nakakaalam, baka sakaling gabayan niya kayo at magbigay ng paraan. Ang prinsesa. Narinig ko na napakasagrado raw ng templong iyon. Lahat ng mga dumadalaw doon ay pinagpapala. Subukan inyong pumunta, tignan natin. Noon pa man ay bihira na akong magpunta sa mga templo para magdasal. At saka kung aalis kayong mag-ama, sino nang mag-aalaga sa kanya? O baka naman ako na lang ang pupuntang mag-isa. Sige na, tumuloy na kayong mag-ama. Ako na ang bahala sa kanya rito. Sagrado raw ang templong iyan. Dapat sabay kayong mag-ama na pumunta. Malay natin, baka maantig ang puso ng prinsesa at pagkalooban tayo ng biyaya. Tama po si Ate Liu, itay. Kung sabay tayong mag-ama na pupunta, doon natin may papakita ang ating katapatan. Hayaan niyo po't ihahanda ko na ang mga alay. Bukas ng umaga, aalis na tayong mag-ama, ha? CJ. Sige, ayos na rin yan. Bilisan mo, anak, malapit na tayo sa templo. Opo. Pinipilit ko na po. Teka, bakit ka umupo dyan? Di ba't sabi mo gagawin mo ang lahat? Hindi na natin kailangang umakyat. Umupo lang tayo rito at bababa ang prinsesa para sunduin tayo. Ano bang pinagsasasabi ng batang to? Siguro pagod ka na kaya gusto mong magpahinga, no? Sige na, bilisan mo na. Kung hindi, abutan tayo ng dilim bago makauwi. Hindi na kailangang umakyat, bababa ang prinsesa para sunduin tayo. O sige na, kung pagod ka, magpahinga ka na muna riyan. Mauuna na muna ako roon, tapos sumunod ka na lang, ha? Napakatamad talaga ng batang ito. Kaya pala.
Natutulog ka lang pala rito, kanina pa ako naghihintay sa itaas. Hoy, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Gising na, anak, uwi pa tayo. May. May, anong nangyayari sa'yo, May? Ang anak ko. Ang anak ko. Hindi na humihinga. May. Inay. Inay. May, ikaw ba yan, anak? Bakit ka napunta sa ganitong kalagayan, anak ko? Bakit bigla mo na lang kaming iniwan ng itay mo? Inay, huwag na po kayong malungkot. Dahil sa aking kapalaran. Sinundo ako ng prinsesa upang maglingkod sa kanyang kaharian. Maayos po ang kalagayan ko ngayon. Kung mayroon kayong kahilingan, pumunta lang kayo sa lugar kung saan ako iniwan ng aking katawang lupa. Ipagkakaloob ko ito sa inyo. Totoo ba ang sinasabi mo, anak? Naging diwata ka na ba? May. 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 Anong nangyari sa'yo? Binangungot ka na naman ba? Si May. Si May, bumalik na siya. Wala na si May, paano pa siya babalik? Kaninang umaga lang natapos ang libing niya. Ayokong mabuhay ng mag-isa. Kailangan mong magpakatatag. Bukas, dalhin mo ako sa bundok Chuachan. Sa lugar kung saan iniwan ni May ang kanyang katawang lupa. Sinabi niya sa akin na pumunta roon at bibigyan niya ako ng basbas. Ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa sobrang pagdadalamhati? Malinaw na malinaw ang isip ko. Kailangan mong maniwala sa akin. Bukas, kailangan mo akong dalhin doon. Sige na, matulog ka na. Bukas, dadalhin kita. Anak ko. Kung tunay ngang iniwan mo na ang iyong katawang lupa para maglingkod sa prinsesa sa kabilang buhay. Basbasan mo sana ang iyong ina na maging malusog. At malampasan ang malubhang karamdamang ito, anak. Mahal, bakit parang bigla akong lumakas? Para bang may isang malakas na enerhiya na dumadaloy sa buo kong katawan. Napansin ko ring namumula ang mga pisngi mo. Mukha ka nang mas malusog. Napakahiwaga. Ibig sabihin ba nito'y binasbasan talaga ako ng anak natin? Maganda ang tibok ng pulso niya. Mukhang nawala na ang sakit niyang walang lunas. Hindi ka panipaniwala. Totoo nga, binasbasan ako ng anak ko. Isang himala. Kung gayon, makakasama pa kita ng matagal. Sayang nga lang at wala na sa tabi natin ang anak natin. Bawat tao ay isinilang na may kanya-kanyang tadhana. Marahil, hindi talaga siya para sa mundong ito. Kundi isang nilalang mula sa kalangitan. Ang misyon niya ay magbigay ng biyaya sa lahat ng tao. Siguro nga, sinabi niyang maayos ang kalagayan niya. Hindi na natin kailangang mag-alala para sa kanya. Noong pumanaw siya, nakangiti siya at napakapayapa. Ngayon, naiintindihan ko na. Kung bakit bigla na lang siyang nawala sa atin. Iyon pala ay dahil itinakda na ng langit ang lahat. Ang tsismis tungkol sa milagrosong paggaling ng ina ni May ay mabilis na kumalat kung saan-saan. Nagsimulang magpuntahan ang mga tao sa lugar kung saan nagbagong anyo si May para humingi ng biyaya. Padami ng padami. Mula noon, nagtayo ang mga tao ng isang dambana para sa pagsamba. At pinangalanan itong dambana ni Kumay. Halos lahat ng mga peregrino na bumibisita sa prinsesa ay dumadaan sa dambana ni Kumay para mag-alay at manalangin para sa paggaling at humingi ng kayamanan. Ang dambana ni Kumay ay kasalukuyang matatagpuan sa Xuanloc, Dongnay. Kamay ng multo. Multo-multo. Saan ang multo, walang multo? Sumusumpa ako. Nakakita ako ng isang kamay na lumulutang na nakamarka sa lonang iyon. Posible nga. Ilang taon nang abandonado ang nayon na ito, walang sinuman ang nakatira rito. Dumating tayo dito na gabi na kaya hindi na tayo makapagpatuloy. Kaya napilitan na lang tayong dito magpalipas ng gabi. Pero baka naman nag-imagine ka lang. Malay mo, isang sanga lang ng puno ang bumagsak sa tolda natin. Ang kwento tungkol sa abandonadong nayon ay baka chismis lang din ng mga tao. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako. Labas kaya tayo para tingnan kung ano yon. Huwag, takot na takot ako.
Hawakan mo na lang itong damit ko, ang duwag mo naman. Kailangan nating tingnan kung ano yon para man lang makapagpahinga tayo ng mapayapa. Baka hindi tayo makatulog hanggang umaga sa kaba. Inay-inay tulong-tulong. Nakakatakot talaga, kaya anuman ang mangyari, huwag kayong dadaan sa nayon na yon. Lalo na sa gabi. Totoo ngang minumulto ang nayon na yon. Pero hindi namin alam. Dahil mga dayo lang kami mula sa ibang lugar. Akala namin ayos lang na magpalipas ng isang gabi sa bungad ng nayon. Hindi namin akalain. Bago kami dumaan sa nayon na yon, narinig na rin namin ang kwento tungkol sa pagiging abandonado nito. Pero inakala lang namin na gawa-gawa lang ang kwento. At pinagpasa-pasahan lang, sino ba naman ang mag-aakala? Sino ang nagsabing gawa-gawa lang ang kwentong iyon? Lahat ng iyon ay may pinagmulan. Alam niyo ba kung bakit naging abandonado ang nayon? Talaga po. Ano po ba ang totoong kwento, boss? Maaari niyo po bang ikwento sa amin? Sige po. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang buong pangyayari. Paumanhin po sa inyo. Mama, maaari po bang magtanong? Malayo pa po ba mula rito ang nayon ng Akiyama? Ha? Ang nayon ng Akiyama? Ano po bang mayroon? Bakit parang gulat na gulat kayong lahat? Hindi na gaanong kalayuan ang nayong iyon mula rito. Pero ipapayo kong dito na lang po kayo tumigil. Huwag na kayong tumuloy sa nayong iyon. Baka hindi na kayo makabalik. Dapat po ay pakinggan nyo ang payo ng may-ari ng tindahan. Bakit naman po ganoon? Pinag-uusapan din po namin ang nayong iyan. Maaari po kayong umupo rito para mapakinggan nyo ang ikukwento ko. Pagkatapos ninyong marinig, siguradong magbabago ang pasyan nyo. Sige na po, Mama, ikwento nyo na. Nga po, pakiusap, ikwento nyo na sa amin. Sige, tutal malayo na rin naman ang aking nalakbay. Kaya magpapahinga na rin muna ako sandali. Kung ganoon, sisimulan ko na ang kwento. Ang kwento tungkol sa nayon ng Akiyama ay ganito. Sandali. Hintayin niyo ako. Ilang taon na ang nakalipas, dumanas ng matinding tagtuyot ang nayon. Ang mga taga nayon ay lumikas para maghanap ng ibang lugar na matitirhan. Naku! May matandang natumba sa likuran. Mamamatay na tayong lahat sa gutom, paano pa natin siya hihintayin? Isa pa, matanda na siya. Ubos na ang lakas niya, hindi na rin siya makakalakad. Pabigat lang siya sa atin, tama. Sarili nga natin, hindi natin kayang alagaan. Paano pa natin isipin ang iba? Bilisan na natin ang paglakad. Kahit na pagod na ang matanda sa pagtawag sa mga tao. Pero sa gitna ng kagipitan, tagtuyot at paubos na pagkain. Sarili lang nila ang kanilang inisip kaya binaliwala nila at pinabayaan ang matanda. Hindi na mabilang kung ilang tao ang tinawag ng matanda. Hanggang sa siya ay malagutan ng hininga. Pero ang kanyang kamay ay nanatili sa mundo ng mga buhay. Hindi ito tumitigil sa pag-abot na parabang humihingi ng tulong. Ngayon, ang nayon ay abandonado na. Tanging ang kaluluwa na lang ng magsasaka ang naghahari roon. Sabi nila, namatay daw siyang puno ng sama ng loob. Kaya pagsapit ng gabi, nagpapagala-gala pa rin ang kaluluwa niya sa nayon hanggang ngayon. Lalo na ang walang tigil na pagkaway ng kamay niyang parang sa demonyo. Mismong mga mata ko ang nakakita kagabi. Mabuti na lang at nakatakas kami pabalik sa bahay panuluyang ito. Kung hindi, baka kami ay kinuha na ng kamay ng matanda. Sinakal hanggang sa mamatay. Siya. Naghihiganti siya sa lahat. Dahil namatay siyang gutom na gutom at pagod na pagod. Kaya gabi-gabi, kumakaway ang kamay niya para manawagan. Sinumang sumunod ay sasakalin at kakainin. Kaya walang sinuman ang nangangahas na pansinin ang kamay ng multong iyon. Ilang taon na akong nagtitinda rito. Pero ni minsan ay hindi ko tinangkang pumunta sa nayong iyon. Matagal nang walang dumadaan sa kalyeng iyon. Maaaring bumabalik sila o naghahanap ng ibang daan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na huwag dumaan doon, Ginoo. Pero mayroon akong sadya at kailangan kong dumaan doon. Paalam na. Teka, kami mismo ang nakakita kagabi. Kung hindi ka makikinig sa payo namin, huwag kang magreklamo ha. Salamat sa inyo.
Napakatapang talaga niya. Parang hindi talaga siya natatakot sa mga multo. Naku po, paano kung ang kamay na yon? Ay, hindi ko na kayang isipin pa. Huwag ninyong sabihin bukas ay may bangkay na ng isang parisa na yon. Na may marka ng kamay sa leg. Nakakakilabot. Parang may naglalakad sa likuran ko. Malinaw na may mga yabag akong naririnig. Pero paglingon ko, wala namang tao. Posible kayang may multong sumusunod talaga sa akin. Hindi na mabilang kung ilang tao ang tinawagan niya. Hanggang sa siya ay mamatay. Hindi pa rin tumigil ang kamay niya sa pag-abot para humingi ng saklolo. Ngayon, abandonado na ang nayon. Tanging ang kaluluwa na lang ng kaawa-awang magsasaka ang natitira. Napatuloy na nagpapagalagala sa nayon hanggang sa kasalukuyan. Kapag may dumadaan tuwing gabi, may nakikita silang isang kamay na kumakaway-kaway. Wala pa akong nakikitang kakaiba. O baka dapat maghintay pa ako ng kaunti para mas lumalim ang gabi. Sa kabutihang palad, dala ko naman itong aklat ng dasal. Kailangan kong kumalma. Kumalma. Baka may kailangan ng kaluluwa. Pero sapat lang ang lakas nito para magpakita ng isang kamay na nagmamakaawa. Taos puso akong nagdarasal para sa iyong kaluluwa na makatawid na tungo sa kabilang buhay. Mas payapa yon kaysa sa pananatili mo sa mundong ito. Ipinagdarasal ko na ang iyong kaluluwa ay makarating na sa kabilang buhay. Mabuti na lang at hindi pinansin ng punong pari ang babala ng lahat. Pumasok siya sa nayon at taos pusong nagdasal. Para sa kaluluwa ng kaawa-awang magsasakang iyon. Marahil ay naramdaman ng kanyang kaluluwa ang pakikiramay. Kaya taos puso na rin itong nagnais na tumawid sa kabilang buhay. Mula noong araw na iyon, tuluyan nang naglaho ang kaluluwang iyon. At hindi na muling nagpakita pa. Nagsimulang magtayo ang mga tao ng isang dambana para sa kaluluwa. At naging panatag na ang kanilang kalooban sa tuwing dumadaan sila sa nayon. Ayan di Ranye. Kuya Hao. Kuya Hao, tulungan niyo po akong tumawid ng ilog. Kun, ikaw ba yan, anak? Sakay na, ihahatid kita. Nasaan po si Kuya Hao? Bakit po kayo ang naghahatid ng pasahero ngayon? Malakas kasi ang ulan kahapon. Nakahuli kaming mag-ina ng maraming masasarap na isdang bukid. Pumunta si Hao sa palengke para ibenta at kumita ng kaunting pera, anak. Nag-aaral ka raw sa guro sa kabilang nayon, no? Narinig kong pinupuri ka raw ng guro mo. Matalino ka raw at mabilis matuto. Mukhang may maganda kang kinabukasan, ah. Opo, sinisikap ko rin pong pagbutihin ang pag-aaral ko. Para makita po kung may mararating ako sa buhay. Basta't maging masipag ka lang at may pangarap, magtatagumpay ka, anak. Sana nga ay maging matagumpay ka at maging isang opisyal balang araw. Para maipagmalaki ka ng ating nayon sa lahat. Opo. Heto po ang bayad ko sa bangka. Estudyante ka, saan ka naman kukuha ng pera? Mula ngayon. Kapag papasok ka, dumaan ka lang dito. Kung wala si Hao, ako ang maghahatid sa iyo. Huwag kang mahihiya. Napakabait niyo pong mag-ina. Kahit kailan, hindi po kayo tumatanggap ng bayad sa paghatid sa akin. Wala po akong maibabayad sa kabutihang loob ninyong ito. Sapat na ang mag-aral kang mabuti para maging matagumpay ka kaagad. Pagdating ng panahon, kapag bumalik ka, baka kami namang mag-ina ang matulungan mo. Opo, hinding-hindi ko po malilimutan itong kabutihang loob ninyong mag-ina. Hindi ko po kailanman malilimutan. Sige na, pumasok ka na sa eskwela, anak. Baka mahuli ka at mapagalitan ka pa ng guro mo ngayon. Paalam po. Pag uwi mo galing eskwela, tawagin mo si Kuya Hao para ihatid ka, ha? Opo. Makalipas ang 15 taon. Ang bilis ng panahon, mahigit 10 taon na rin bago ako nakabalik sa aking sinilangang bayan. Isa pa rin itong mababang lugar na laging binabaha sa buong taon. Tila parang kahapon lang ang lahat. Sa pagkakataong ito, sasalubungin natin ang pagbabalik ng kagalang-galang na opisyal sa kanyang bayan. Siguradong matutuwa po ang mga taga nayon. Ito ay isang malaking karangalan para sa buong nayon at distrito. Ang masalubong ang isang tanyag at magaling na opisyal mula sa kabisera. Hay! Sige na, tama na.
Hindi mo na kailangang bola-bolahin pa ako. Dumaong tayo sa pampang na ito. Kailangan ng maliit na bangka para makatawid dito. Nandito pa rin ba si Bakilan at Kuya Hao na nagpapatakbo ng maliliit na bangka? Ginoo, kung maaari po sana ay pahiramin niyo kami ng 10 pirasong pilak. Para may maibigay na dote ang anak kong si Hao sa kanyang mapapangasawa. Nangangako po ako pagdating ng anihan sa susunod na taon. Babayaran ko po ng buo ang hiniram ko kasama ang tubo. Hindi ko pinupulot ang pera ko para ipamigay na lang. Ibinibigay kong kani-kanino. Sinasabi mong manghihiram ka para sa pagpapakasal ng anak mo. Pero ano naman ang isasanla mo? Itong sira-sira ninyong kubo. Kahit ipamigay mo pa yan, walang sinumang tatanggap niyan. Kung pahihiramin kita, para na ring itinapon ko ang pera ko. Ang anak ko pong si Hao ay 30 mahigit na taong gulang na po. Pero wala pa ring pamilyang gustong ipakasal ang anak nilang babae sa kanya. Dahil sa aming kahirapan. Wala po kaming ni isang kusing, sana po ay kaawaan nyo kami. Tatanawin po naming mag-ina na utang na loob ito habang buhay. Kung kaawaan ko kayong mag-ina, para ko na rin kinain ang butong dapat kong itanim. Tama na ang kadadaldal. Hindi ko kayo matutulungan. Pakiusap po, Ginoo, kaawaan nyo na po kaming mag-ina kahit ngayon lang. Nangangako po kaming babayaran namin kayo ng buo. Tumabi ka nga. Itawid mo ako sa kabilang pampang. Istorbo ka. Kundi ipagagapos ko kayong mag-ina ngayon din. Naku! Ang kagalang-galang na opisyal, bumisita sa aming nayon. Kagalang-galang na opisyal, sandali lang po. Kukunin ko lang po ang bangka para maitawid kayo sa kabilang pampang. Manglan, hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po si Queen, yung bata noon. Yung lagi ninyong pinapatawid sa bangka nang hindi naniningil ng bayad. Naku po. Nabalitaan kong naging matagumpay ang mahal na opisyal. Tuwang-tuwa po ang buong baryo natin. Ngayon lang po kayo nakabalik, mahal na opisyal. Hindi ko po talaga alam kung paano kayo sasalubungin ng maayos. Pasensya na po sa kawalan ko ng galang. Huwag na po kayong maging formal sa akin. Kung hindi po dahil sa tulong ninyo at ni Hao noon. Malamang po ay hindi ako magiging ganito ngayon. May pinagtatalunan po ba kayo rito sa bahay? Mahal na opisyal. Iisa lang po ang anak naming lalaki, si Hao. Malapit na po siyang mag-asawa. At alam niyo naman po ang kalagayan ng aming pamilya. Wala po kaming ni isang kusing. Ang pagkain niya po sa araw-araw ay hirap na kaming paglaanan. Hindi ko po alam kung saan kami utang. May paraan po ba kayo para matulungan kaming mag-ina? Ilang taon na rin akong naninilbihan bilang opisyal. Pero kailanmay hindi ako nangahas na kumuha ng kahit isang kusing na hindi sa akin. Kaya't mahirap ding suportahan ang sarili ko. Paano pa kaya ang tumulong sa iba pagdating sa pera? Sinasabi ko po ito dahil baka isipin nyo, alinglan, na mali ang intensyon ko. Na ayaw kong tumulong. Nagbabangka pa rin po ba kayo, Ale? Ginoong iskolar, kung hindi po kami magbabangka, ano po ang aming kakainin? Kaso, kakaunti lang po ang pasahero. Sa isang araw po ay 1 o 2 biyahe lang. Idagdag pa sa kinikita sa pagbebenta ng maliliit na hipon. Saka lang po halos sumasapat para makabili ng bigas sa araw-araw. Sige po, umuwi na muna kayo at ihanda ang pamamanhikan para kay Hao. Nahulaan ko po na sa simula ng susunod na buwan, kayong mag-ina ay makakakuha ng malaki-laking halaga. Nagbibiro lang po yata kayo, Ginoong iskolar. Bakit naman po kayo manghuhula sa ganitong sitwasyon? Ilang taon na po kaming naghahanap buhay dito. Kailanman po ay hindi kami nagkaroon ng pagkakataong kumita ng malaki. Mga kababayan, may balita na ba kayo? Si Iskolar Huyn ay bumalik na galing sa kabisera para bisitahin ang ating bayan. Magtatayo raw siya ng tolda ng tula sa isang burol sa gitna ng bukid. Para sa isang 3 araw na pagbigkas at paglikha ng tula. Pero bakit doon pa sa gitna ng kawalan sa isang liblib na bukid? Sa pagbigkas ng tula may kakaiba ba? Hindi malinaw. Gusto ko ring pumunta roon para malaman kung anong meron. Gusto kong masaksihan mismo ang galing ng Mandarn. Tunay ngang isang pambihirang pagkakataon ito sa buhay. Nasaan na si Alinglan at ang kanyang anak?
Bilis, ihatid niyo kami sa lupain iyon. Halika na po, sakay na sa bangka, 2 kusing lang po ang isang bayahe. Pakiusap po, Ginoo at Ginang, sa susunod na bayahe na lang po. Sa sobrang dami ng tao, baka lumubog ang bangka. Babalik din ako kaagad. Nasaan na ang Mandarn? Nasaan na siya? Bakit hindi ko marinig ang boses niya na bumibigkas ng tula? Ano yon? Sino yung taong balot na balot ng kumot doon? Teka, may papel doon. Anong nakasulat, kuya? Ang Mandarn ay nagbabalat, bawal sabihin kaninuman. Naku po. Sayang lang ang pagod natin sa pagpunta rito, wala naman tayong nakita. Kanina pa tayo naghihintay mula umaga, pero wala namang kakaibang nangyayari. Uwi na tayo, mga kababayan. Anong nangyayari sa lupain yon? Ikwento niyo naman po sa amin. Kung gusto ninyong makita, pumunta kayo mismo roon. Nagbabalat ang Mandarn, bawal ikwento kaninuman. Nasaan si Aling Lan? Ihatid niyo kami roon. Nagbabalat ang Mandarn. Anong klaseng kwento yan? Mula noon hanggang ngayon, ahas lang ang naririnig kong nagbabalat. Pero hindi pa ako nakakita ng Mandarn na nagbabalat kailanman. Gusto ko ring makita mismo kung anong nangyayari doon. Kaya pala ang lahat ng bumabalik ay inililihim kung anuman ang nakita. Nakaka-curious talaga. Sa buong linggong nakalipas, sigurado akong sobra-sobra na ang pera mo para sa kasal ng anak mo. Sabihin mo sa anak mo na gibain na ang tolda ng tulaan. Dalhin ang mga dahon at kawayan para dugtungan ang kusina at maghanda na ng piging. Ah, kaya pala. Kaya pala yung toldang yun ay ipinatayo ng dakilang opisyal. Naiintindihan ko na po. Iyon pala ay paraan ng Mandarn para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Sinadya niyang gumawa ng isang kakaibang kwento. Para ang mga taga-nayon natin ay maging mausisa at umarkila ng bangka papunta sa Pampang ngayon. Ang kabutihang ito ng Mandarn, hinding-hindi naming mag-ina makakalimutan habang buhay. Naku, hindi ko po matatanggap yan. Noong araw, hindi ko pa po nasusuklian ng lubos ang kabutihan ninyong mag-ina. Upang ipakita ang paggalang sa Mandarn. Buong puso para sa bansa at sa mga mamamayan. Kalaunan, tinawag na ng mga tao ang islang iyon na Siem Reap. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring mga labi nito sa gitna ng malawak na bukirin. Komuna ng Hong Meh, distrito ng Hong Ha. Mag-like at mag-comment. At mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mga pinakabagong video, ha.